Welcome to Donmar TV News Channel. Muling nanguna si dating Senador Bongbong Marcos Jr. sa mga napipisil na maging Pangulo batay sa Pulse Asia Survey. Sa 2,400 na mga respondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, nakakuha si Marcos ng 60% na puntos. Malayong malayo sa pumapangalawang presidential bet na si Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 16%. Sumunod sina Senator Manny Pacquiao at Mayor Isko Moreno Dumagoso na nakakuha ng kaparehong 8%. 4% naman ang nakuha ni Senator Panfilo Lacson habang mas mababa sa 0.3% ang nakuha ng iba pang kandidato na sina Faisal Mangondato, Ernesto Abella, Leody de Guzman, Norberto Gonzales at Jose Montemayor Jr. 3% naman ang nagsabing wala pa silang napupusuang kandidato sa pagkapangulo. Ginawa ang survey noong January 19 hanggang 24, ilang linggo bagong opisyal na campaign period noong February 8. Gaya ng kanyang katambal, nanguna din si Mayor Sara Duterte Carpio sa mga napipisil na maging pangalawang pangulo batay sa latest Pulse Asia Survey. Sa 2,400 na mga respondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, nakakuha si Mayor Sara ng 50% na puntos. Sinundan siya ni Senate President Tito Soto na nakakuha ng 29%. Senator Kiko Pangilinan na nakakuha ng 11%, Doc Willie Ong na nakakuha ng 5%, at Representative Lito Atienza na nakakuha ng 1%. Less than 1% naman ang nakuha ng iba pang vice presidential candidate na sina Emmanuel Lopez, Carlos Serapio, Walden Bello at Rizalito David. 3% naman ang nagsabing wala pa silang napupuso ang tumatakbong pangalawang pangulo. Ano yung reaksyon ng kampo ni VP Robredo at may mga dadaluhan ba siyang mga pagtitipon ngayong araw? Hindi nga natitinag ang kampo ni Vice President Leni Robredo sa lumabas na resulta ng January nationwide survey para sa May 2022 elections ng Pulse Asia Research Incorporated. Pumangalawa si Robredo na nakakuha ng 16% habang nanguna si dating Senador Bongbong Marcos na may 60%. Ayon sa tagapagsalita ng Vice Presidente na si Attorney Barry Gutierrez, masyado pang maaga ang isinagawang survey para makuha ang naging impact ng mga panayam ng iba't ibang media networks sa mga kandidato. Aniya, kumpiyansa sila na nananaig si VP Robredo dahil sa husay ng kanyang performance sa mga naging panayam, pati na anya ang bumuhos ng suporta sa unang linggo ng kampanya. Dagdag ni Gutierrez, walaan niyang duda na lalabas ito sa mga susunod na survey at sa mismong araw ng eleksyon. Isinagawa ang pinakabagong Pulse Asia Survey noong January 19 to 24, 2022 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 Filipino adults na may margin of error na 2%. Samantala aga, nasa Quezon City naman ngayon si VP Robredo para dumalo sa ilang pagtitipon. Mamayang alas 3 ng hapon, nakatakda itong dumalo sa isang event sa Miriam College sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Sunod na pupuntahan ang isang covenant signing kasama ang mga senior citizen na taga-suporta ng Leni Kiko Tandem. Mamayang gabi naman, inaasahang dadalo si VP Robredo sa isang marcha kasama ang mga taga-suporta mula sa LGBTQIA+. Rally ng mga Marcos supporters and loyalists dito sa Quezon City na nagsisimula na hanggang mamaya at darating po si Bongbong Marcos diyan po sa may Amoranto. Mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa, ito pong issue ng muli na namang survey ng Pulse Asia na nakakuha ng 60% si Bongbong Marcos muling nangunguna dito sa mga survey na ito. Ito nga po, nagsimula na kanina pa, ngayong umaga dito sa Pilipinas, sa Quezon City, ang pagpunta ng mga tao dyan po sa may Amoranto. Dyan po sa may Amoranto dito sa Quezon City, isasagawa ng Malayan Quezon City na pinangunahan ni Congressman Mike Defensor, kandidato for mayor, at kanyang mga kasamahan na kanilang magiging bisita si Bongbong Marcos Sara Duterte tandem. Kaya ho maraming tao. Valentine's nga pala. By the way, happy Valentine's sa ating lahat sa buong bansa at mga kababayan natin sa abroad. Sana po ay okay lang po kayo at mag-enjoy sa araw na ito at maging maingat na lang. So habang Valentine's, ito at nakapula ang siguradong makikita natin mamumula ang buong Quezon City
dahil ho dito sa grupo ng mga Marcos supporters and followers. Ito po ay first time na mangyari na yung mga Marcos ay magkaroon ng rally dito. Nung nakaraang taon, nag-request ng rally, hindi natuloy dahil hinarang ng Office of the Mayor. Naging motorcade na lang. Kaya napuno yung Commonwealth Avenue kung yung magugunita. So ngayon po ay meron na hong rally at pinayagan, di nga sa Amoranto kaya mapupuno. Pero para ho sa inyong kaalaman, may limit ha. Hindi ho lahat. Kailangan ay vaccinated kayo tapos meron ding ticket ata kung di ako nakakamali para makontrol ang pagdami ng tao. Pero ngayon pa lang ho, tulad ng sinabi ko sa inyo, ay nandyan dyan na. Dumarating na po. Okay, dandali ako, makukuha lang natin yung ibang portion na kung yung makita yung dami ng tao. Ayan, no? Ayan, no? Para mapakita ko lang sa inyo. Ayan po, nagdadatingan na. Pagpapatunay lang po yung pinapakita ko sa inyo. Na ayan po, dumarating na po yung mga tao dyan ho sa Amoranto. Ngayon, ayun na. Kanina yan nakikita ko talagang umpisa pa lang. Actually, ang programa alas 2 ng hapon. Alas 2. So, ngayon pa lang ay dumarating na po yung mga tao dyan sa area. At nandun rin po ang mga otoridad ng Quezon City para naman bigyan ng magandang kontrol o makontrol ang sitwasyon nang maipairal po ang social distancing. At very organized po ito. At dito ho may papakita kung gaano kalakas, gaano karami ang mga Marcos supporters and followers na nandito ho sa area ng Quezon City. Dahil kung inyong mga gunita, matagal ko na sinasabi, baluarte ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists ang Quezon City. Kaya asahan natin na marami talagang tao. Kaya ngayon pa lang, napakaaga pa. Actually, kanina pa ito. Alas 7 or alas 8 na umaga, marami ng tao doon na dumarating. At tuloy-tuloy. Nakapila nga. Ayan, no? Ayan, no? Nakikita ba ninyo? Ayan, no? Nakapila po yung mga tao na pumapasok dyan sa area. Ayan, no? Ayan, no? So, yan po yung pagpapatunay na medyo mainit. Nagpapaypaya na sila. So, yan po yung papasok ng Amoranto dito sa Quezon City na nagpapakita na ho ng suporta ang mga Marcos supporters na yan para ho kanilang masaksihan si Bongbong Marcos dahil darating mamayang alas 2 ng hapon. Pangalawa ay yung mga local candidate. At ang pagkakaalam ko, ipoproclaim, itataas ni Bongbong Marcos ang kamay ng mga local candidate na pinangunahan ni candidate Mayor Mike Defensor, yung kanyang vice mayor, konsehal at mga district congressman dito sa Quezon City. Kaya abangan po ninyo. Well, ang atin hong hiling dahil Valentine's Day naman ngayon, mapayapa, malinis, maayos at tagumpay na rally dito ho sa Quezon City ng BBM Sara at ang suporta ng mga local candidate. Okay? So, pwede po kayo mag-comment, react sa isong yan. Pangalawa, ang ating pag-usapan, ito na naman survey. Alos everyday may mga lumalabas na result. Pero itong Pulse Asia, isa ho ito sa mga organized, kilalang company na nagso-survey. At lumalabas ho dito sa kanilang resulta na isinagawa nitong January lang. Kailan lang? Okay? Si Marcos nakakuha ng 60%. Si Robredo, pangalawa, 16% lang. Si Pacquiao at Dumagoso, nagtay sila, parehong 8%. So napakalit yung iba ho, pababa ng pababa ang figures na. So napakalayo na ni Marcos. Isipin mo 60% compare sa number 2 na 16. So talagang mahirap ikumpara. Milya-milya po ang layo. Sa lahat ng klaseng survey, SWS, Pulse Asia, Kali Survey, at on-the-spot survey ng mga drivers, on-the-spot survey sa mga manggagawa, ganun po ang kalakas ang dating. Kaya't asahan po ninyo na talagang lalo pantitindi ito. Tulad ng sinabi ko, matapos ma-dismiss ang disqualification, matapos bugbugin si Marcos na mga kalaban sa kung ano-anong akusasyon at paninira, ay lalo siyang lumalakas. Isa pa na ngayon ay hindi tumitigil yung away ng mga artista. Yung mga artistang identified kay Marcos, binabanatan ng mga galing sa ibang political party o kaalyado ng iba. So, hindi ho nila rin respeto yung karapatan ng tao kung saan sila susunod At yun ho, lalo nagpapalakas. Maliban sa Marcos loyalists at supporters na kahit anong mangyari, hindi sila magbabago, ayun po ang mga artista at iba pang personalidad na sumusuporta kay Marcos, tinitira pa ng mga oposisyon. So, kaya lalo nagpapalakas. Continuous ang promotion na ginagawa ng oposisyon para kay Marcos at Sara Duterte. Yung national unity o yung gusto nila ay muling pagkakaisa ang kailang programa at ang kailang gobyerno. So yun po yung nangyayari. Kaya't asahan natin na pagdating ng March
April, habang papalapit yung eleksyon, sa tindi ho ng kampanyang gagawin, maniwala po kayo na lalong lalayo itong mga Marcos at Sara sa kanila. Pati si Sara, ang layo. Ang si Sara ay 50 plus eh. Yung kay Soto na number 2, 29 lang. So, pareho silang nangunguna. Anumang survey, nangunguna ang unity team. Itong ang Marcos, Bongbong Sara, Bongbong Marcos, Sara Duterte, ang nangunguna sa kahit anong survey ngayon. So wala tayong magagawa. Figures ang lumalabas. Kaya't yan ho ang ating ibinabalita. Dito at sa abroad, lalo na ho sa mga OFW, alam ko nakaka-interest sila. Sigurado, alam nila kung ano nangyayari. At yan po ang ating ibinabalita sa inyo para sa inyong kaalaman. Okay? So ganun pa man, ako po yung humihingi ng paumanhin. Medyo maingay po dito sa ating background kasi wala tayong magawa kasi may mga gawaan nga tayong kapitbahay or yung ibang lugar kaya ako medyo maingay. Pero ang mahalaga po, naririnig nyo ako at naipapaliwanag ko yung mga nangyayari dito ho sa isyong pampolitika dito sa ating bayan. At lalo tigit dito ho sa politiko na ating sinusubaybayan at political party. Si Mayor Sara continues ang motorcade sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon nasa Luzon. So, ganun po ang galawan. Kahiwalay muna sa temporary pero magsasama din yan sa darating po ng mga pagkakataon at schedule nila na kailang ginagawa.